O ito mga kababayan, Senator former Antonio Trillanes ayaw pa rin magpaawat. Isinulong ang sanlibuersang admin at oposisyon versus VP Sara Duterte. At ito pa, ibinunyag ang planong pagsampa ngayong Pebrero sa bagong impeachment laban dito sa ating Vice Presidente. Ito, hindi ko alam kung nagbibiro itong si Sir Pasno kasi sabi niya dito, o opinion niya lamang ito, na posible daw na i-endorso ni Pangulong Marcos Jr. itong si Trillanes bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. No, hindi ko alam kung nagbibiro ito, no, pero ayan, basahin natin yan mamaya bago natin umpisahan ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. No? Sige, unahin na natin itong pinost dito ni Sir Panaligan. Kaya marami lang iba sa inyo ay may idea na walang naging masamang tinapay sa pagitan nila ni Bongbong Marcos at Sonny Trillanes at may ituturing na sila ay naging mabuting magkaibigan sa loob ng mahabang panahon nilang magkasama sa Senado. Kaya may espekulasyon na posibleng suportahan o endorso mismo ni BBM si Trillanes sa darating na 2028 election bilang kandidato ng pamahalaan sa pagkapangulo. Naku po, mga kababayan, hindi nga nanalo ng pagka-mayor dyan sa Caloocan, no? Magiging pangulo pa kaya. Ayan. Dagdag pa rito para ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon. Yan, bukod sa credential, track records at credibility, wala na isa sa mga isyong korupsyon na may babato laban kay Trillanes. So, yan. Pag sakaling nagkatotoo man ito, sir, titignan natin kung kakayanin niya ba yung pwersa ng Vice Presidente, no? Kung sakaling hindi siya ma-impeach noong itong taong 2026. Pero marami na rin nagsabi, mga kongresista at saka mga senador, na malabo na ma-impeach po itong ating VP Sara Duterte kasi nga malapit ng eleksyon sa 2027, filing na. So yung mga kandidato niyan, no, nag-iisip na rin yan, no? Siyempre, napakalakas pa rin po itong ating Vice Presidente, kaya sila magbabago rin yung kanilang isip, baka hindi na rin sila pumirma, no? Baka lang naman, di ba? So, impeachment laban dito sa ating Vice Presidente. Tuloy natin, At dahil sa pananakot ng mga Duterte na pagdiganti sa mga Marcos kapag sila ay nakabalik sa pwesto, buong-buo ang magiging suporta ng mga loyalista para sa pagtakbo ni Trillanes. Hindi naman natin matatawaran ang bilang ng Liberal Party, kakamping agency na siyang nagbalik sa pwesto, kila Kiko at Bam Aquino sa Senado. O yan yung ewan ko, ano naman to, pananaw naman to ni Sir, kaya nire-respeto natin yan, no? So, yan, magandang pakinggan yan, no? Para sa mga taga-hanga o taga-suporta ni Senator Trillanes, pero parang nakakatawa lang. So, ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito, no, sa balita na Trillanes sinusulong ang sanlibuersang admin at oposisyon versus VP Sara. Isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa ang oposisyon at administrasyon. Ito lamang daw ang paraan para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayan, aminado na sila na yan na lang daw yung paraan, no? Pero ilang sila? Puwersa? Tatlo, di ba? Pero si VP Sara isa lang, pero mahal naman siya ng taong bayan. Narito ang express report ni Rainiel Pawid. Noong 2022 elections, unity ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unity. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential elections si dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib puwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others, with the administration supporters. Kasi pag ganun, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Kaso, problema dito, ang taong bayan galit mismo sa administrasyon ngayon, no? Mas marami ang galit, no, kaysa sa mga sumusuporta. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you... Anong naghahanda? Hindi pa nga nag-uumpisa, hindi nga nagsasalita ngayon pag binabanatan siya ng mga kritiko niya, nag-uumpisa. Yung normal lang naman yun, yung nag-iikot-ikot siya sa
iba't ibang lugar dito sa bansa o sa Pilipinas. Kasi nga, Vice Presidente siya, no? Tinitignan niya yung kalagayan ng ibang mga kababayan natin, lalo na dyan sa Mindoro daw, tsaka dyan sa part na yan, lagi siyang bumibisita dyan. Hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon, kasi si Sara umiikot na eh. O ayan, marinig natin, parang i-admit na talagang hindi na makikilala si Leni Robredo, no, ng mga kababayan o yung dating Vice Presidente natin. Paano ba naman kasi, kung kakalabanin nila, yung Vice Presidente natin ngayon na napakalakas naman kasi talaga no, sa taong bayan dahil nga diyan sa kanilang ginagawang kabutihan, di ba? Kaya mahal na mahal po sila na taong bayan. Kamakailan lang nang magkita muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Lenny at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Lenny Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros, mga kongresistang sina Shel Jokno at Laila De Lima, kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. O yan, parang contradicto to doon sa sinabi ni former Senator Trillanes doon, di ba? Ang gusto raw ni Senator Risa magkaroon ng malakas na pambatong oposisyon, yung most winnable candidate. Nang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Ang problema nga, wala naman kasing pantapat talaga, no? Dito po sa ating Vice Presidente sa ngayon. Ewan ko lang sa mga susunod na mga araw o sa mga susunod na taon bago mag-2028, kung meron mga usbong na mas malakas pa sa kanya, no? Doon nila matatalo yan. Kabilang banda, bukas din naman daw si Hontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakampit sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Yan, si Bam Aquino, hindi naman siguro tatakbo ito. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Sa kampo naman ng mga Duterte, Oo, madam, diyan ka na lang sa Naga kasi mahal na mahal ka ng mga taga Naga City, no? Kasi pag dito ka na naman sa higher rank ng mga position, mapupuno ka lang ng bus, no? Although, yan, lahat naman tayong mga Pilipino, ginagalang rin po kayo kasi siyempre naging Vice Presidente rin po kayo. Pero diyan na lang po kayo sa Naga City. Mahal na mahal kayo ng mga kababayan mo dyan. umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Nako, ito, ang mas malakas kung sakaling ito man ang magiging tandem, o running itong dalawa, Vice Presidente natin, Sara Duterte, saka itong si Senator Marcoleta, mga kababayan, Presidente, Sara Duterte, Vice President Marcoleta, ito yung napakalakas sa taong bayan. At makikita naman natin din sa Senate hearing, di ba? Talagang itong si Marcoleta, palaban po talaga ito. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupostura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. But I think ang nangunguna o nakakalamang dyan ay si Marcoleta. Wala pang pahayag dyan ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Punta naman po tayo dito sa bagong impeachment versus VP Sara Trillanes. Binunyag ang planong pagsampa ngayong Pebrero. O, tingnan natin kung sino ang magsasampa nito. Kasi marami ng mga nagsabi ng mga kongresista na talagang wala na. Medyo malabnaw na itong impeachment ay papayin nila o mahihirapan na itong pangalawang impeachment ay papayin nila sa Vice Presidente natin. Para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara, posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramin Badriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Josh Maliban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Church leaders, merong sumusuporta po sa ating Vice Presidente ng mga pari. At ito din,
meron ding ayaw din na mga pari dito sa Vice Presidente, kaya sumuporta po sila at sila di umano yung magsasampa ng impeachment laban dito sa ating Vice Presidente. Yun po ang aking nababalitaan. Iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magpa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa si Trillanes na papabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint, lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Kung kapareho pala yan nung nakaraang taon, hindi babasura na lang ulit yan. Paano nyo magpapa-impeach yan? Kung parehas lang yan nung nakaraang taon. Diba? Lalo na ngayon, malapit ang eleksyon. Malabo na yan. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo, ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Base raw Oy, former speaker, kumusta ka na? Paramdam ka naman? sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng nagpakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng O baka naman nakita niyo yung picture, baka tumabil lang yun, nagpa-picture kasi ako, ganyan din ako eh. Meron akong picture kay President Bongbong Marcos, meron akong picture kay VP Sara, o di ba, baka tumabil lang yun, nagpa-picture, nakita mo ba yun, bagman na. misuse of confidential funds, kaugnay ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganun. Dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. Almost the same, o ibig sabihin, wala din yan, di ba? Walang visa din yan. So hindi nyo pa na mapapa-impeach si VP Sara. Galaw-galaw, ano pa kayo ng ibang paraan, parang patanggal po sa pwesto. Ito ang ating Vice Presidente. Kasi pagdating ng 2028 niyan, wala na talaga tayong pag-asa kasi ang taong bayan na ang puhusga. So if it's good enough for the House leaders, House members, last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ba? So yan po ang ang nakita ko lang na, ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaan nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni VP Sara pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Pero una nang sinabi ng bise sa isang interview noong nakaraang linggo na tila fundraising scheme lang ang pagpirma sa kanyang impeachment. So yan nga po yung ating balita ngayong mga kababayan na talaga namang ayaw pong tantanan talaga hanggang hindi po natanggal sa pwesto itong ating Vice Presidente. Ayan, ano pong opinion nyo dito? Comment nyo lang po dun sa baba. Maraming salamat po.